So I'm in the middle of unboxing my DJI Mic Mini, and I just want to share. I bought the DJI Action 4 over the Osmo Pocket 3 and over the Action 5 Pro. So, if you are also in the... Kasi may pera tayo eh. Also, say hi to Taro! Taro, say hi to the video. Hello. Ito si Taro. Okay. If you are... May pera tayo eh. Over the thing, diba? The Halloween, the New Year, and the thing, Christmas effect, thumbnail, bang. Okay, Action 4, and then I also got the Mic Mini. Also the Mic Mini. Okay, pero before that, okay, game. Walang structure ang video na ito. I just wanna share with you bakit ito yung pinili ko over the thing. I'm in the middle of unboxing my Mic Mini kasi gusto na siya i-try like right now, and ay nakalabas na siya here. Currently nabuksan ko na is yung, look at how small that is. Ang cute niya, babes. It's the size of my thumb. May magnet ka, pwede may effect na ganun. Gusto ko tayo try ito ngayon. Like, isasalpa ko to dito sa iPad. Here's the receiver, and nakuha ko na yung connector niya, which is Type-C. Okay, so pag na-unbox na natin ito lahat, I will share with you why I made these purchases talaga. Wait lang. What if masira ako, honey? What if pag pinush down ang buhay? Bakit ang hirap niya? Bakit siya nanlalaban? Okay. This is the receiver. Sasalpa ko to. Pero what else? Ano pang meron? Ito yung takip ng receiver. Ano po ito? Ay, ASMR siya. Charger! Tignan mo kung gano'n siya. Gets ba? Charge mo dun yung mic mo. Ang cute mo. Tapos Type-C na siya lahat. So, pwede rin sa charger ko and everything. Okay, go. Next up. What is this? This is cables. This is, para sa to? Yung TRS, anik. Anyway, this, and you have, anong cords to? Double-ended, B. You got USB-A, and you got dual Type-C. Dalawa. Pwedeng split. Hey? Okay. So, that is cool. Okay, ewan ko kung saan ko gagamitin yung both na yun, pero okay. And dead cat. May kasamang dead cat tong mic na to. Ow. ASMR ka nga to. Dead cat. And they have two. Tingnan mo, ang cute niya. What do you mean? So, it's either black, para like hindi kita talaga effect. Tapos, you also have the white one. So, dun tayo sa black muna. Yeah. So, tanggal muna tayong gamit. And let's set it up para ma-unbox na natin yung Action 4. I mean, gusto ko lang tingnan yung mga loob. And just, I wanna share with you kung bakit yun yung napili ko. Okay. Para to? Is this magnetic? Hindi. Meron siyang... Ay, magnetic? Ay, hindi. May parang maliit lang siya na plastic na sakto. Gets ba ako? Okay. Very good. Give me a minute. Iko-connect ko tong mic na to sa iPad using the lightning port. Tapos, I will set the gain to 0. To set lang natin to 0 for now. Yeah? BRB. So, after a few... That was long. Medyo natagal... Oh, yung brief ko. Nakita. Anyway, medyo natagalan ako sa prosesong yan. Sa pag-connect niya. I think it's working na. Yeah. And... I love audio quality. I don't know why, pero like, ito na yung pangatlo kong mic if you're not aware. Una yung Ulanzi J12 ko. Tapos, biglang itong Boya ko na to na biglang nag-up rin ng presyo. From like less than 1,000 mic na dual na. Okay naman, service purpose. Tapos biglang naging 1,600. Tapos ngayon naging 4,099 pesos. I don't know. I just really like good audio. And I really
wala lang talaga, may pake ako sa audio. I love good audio. So, babay na tayo sa boya ko na Type-C. Yes. So, I don't know if anong gagawin ko dito. Either ibebenta ko to or like i-give ko na lang sa friend ko na siguro nagke-create rin na pwede sa ano niya, sa Type-C niya. Kung naka-Type-C man yung device niya, give ko na to sa kanya. Merry Christmas sa'yo and go create that content. Really. Okay. Tapos na tayo sa mic. And ang kalat dito sa baba. Ito na nga, be. So, it also comes with a carrying case. And, alam mo, ang perfect lang kasi kasha to. Here. With the mic and all. So, your whole kit is here, B. Nagigets ba? Okay. So, nawala na naman tayo sa point itong video na to. Again, I chose the Pocket, the Action 4 over the Osmo Action 5 Pro and the Pocket 3. Bakit? And sasabihin natin yun while we box this. Nakita ko na naman yung laman nito, pero like, okay. So, ang backstory kasi, napunta ko sa rabbit hole, bang. Yeah, na parang, nagsimula muna sa Digicam. Digicam muna tayo. So, yung Digicam effect, mind you, I already have like 2 Digicams and like a camcorder rin. Yeah, kaso nasira na yung isa, and then yung isa, bulok na talaga. I mean, yung motor niya sa loob, I love yung Sony Anik ko na yun, yung Sony Thing ko na isa. Tumagal yun sa akin talaga, as in, like, yung pinaka-una kong like Digicam photos ay galing sa camera na yun. Okay? And it took great photos. I love the flash. Never nag-fail sa akin yung flash na yun. But, sa sobrang tagal niya na, yung motor na sa loob, gumaganon effect na siya, beng. And nahihirapan na siya mag-focus sa mga bagay-bagay. Kasi nga umaalog na yung mismong yung camera. So pag gaganon ka, boom. Gumagalaw siya, nak. Okay, so yun muna ako. Step 1, Digicam. What if bumili tayo ng panibagong Digicam? Punta tayo Quiapo ulit. And, babes, let me tell you, yung Digicam na yun was 1.8. Babes, magkano na Digicams na yun? Gets ba? Hike na ang prices kasi syempre like sikat siya and all and the people are getting on. Okay, and siguro ang get a decent Digicam for like 2.5, 3.5 na sa Quiapo. I don't know. Pero nakuha ng mama ko yun for 1.8. It served me so well. Ang tagal nun. I really love the photos I took with that. Pero the videos, okay lang. It has an effect. Gets naman natin, like, medyo bolok yung effect niya. At ang nagustuhan ko rin doon, the wide angle nung ano ka na yun, nung Sony. Tama ba? Sony yung camera ko na yun. Wide angle talaga siya na. Tapos parang gusto ko yung, ganun. So, nung bumili ako nung isa kong Digicam na Casio, na nasira rin, na nag-lock na, tapos biglang ganun lang yung ano niya. Parang medyo, kailangan ko ilayo sa'yo na, ganyan, bago ko mag-picture, hindi ko makita yung, ganon, gets ba? So, napunta ako doon. Tapos, from Digicams, napunta ako sa, what if let's get a real, like, point and shoot na ulit, like, legit, yung updated na point and shoot, that can take good videos na rin. So, and also, like, good Digicam-ish photos. Yeah? So, syempre, napunta tayo sa Canon GX, something ba yun? Tapos, the Sony ZV, something rin. And then, medyo nagstay ako na saglit doon. Tapos, biglang realize ko, ano ba priority ko? To take, like, good quality photos so I can up my content rin. Yung quality ng content ko rin. Or, I go back to, like, parang, na parang Digicam photos. Photos ang effect ko. Yeah? And then, dito na pumapasok si iPhone ko. Yeah? Okay. Ito lang talaga kasing rig ko for making content. And cannot be na talaga. I want it. 2025 is the year, actually like parang late 2024 nga rin is the year na parang single purpose devices. Let's get in with that. Alam mo yun, hindi makakagawa ng content dito masyado. Sobrang distracting. Lahat ng social media ko nandito, napupuna ang storage kaagad. What do you want from me? So parang hindi tinatamad rin ako gumawa dito. And it's so bulky, it's so malaki, kailangan kong ganyan, hindi ako maka-shoot na something na discreet lang or something, and pwede like iganon-ganon. Yung kasi talaga yung main goal ko, something na pwedeng iganon-ganon.
Ayan, nag-screenshot pa. Anyway, yun yung gusto ko. Tapos parang, okay, nasa na tayo? Digicam. Yeah, so nandun na. Tapos napunta ako doon sa, yung mga latest nga na yun na parang point and choose. Yung isa, gusto ko yung flash. Kaso nasusunog na. Mayroong mga times na parang, tapos parang nagsa-spark effect daw. Ayoko nung problemang ganun. Kasi yung Sony ko nga na maliit na ganun, never naman nakaproblema sa ganun. Gets ba? Yun, tapos yung isa naman, maganda rin ng video, at nakakapag-autofocus. Yung isa, yung problema rin daw kasi nung isa nung Canon ata is autofocus. Kaso yung Sony naman, wala naman siyang anes. Wala siyang flash. So I need to get like an external flash pa for a 40K plus camera point and shoot. For a point and shoot? Point and shoot. And then naisip ko, what if, kumuha na lang tayo na mirrorless. And then na-realize ko, gusto ko nga pala nung ginaganon. Something na handy, something na hindi rin ako ma-intimidate gamitin, at something na okay ang quality, at something na masaya gamitin, nakakatuwang gamitin, at exciting gamitin, at hindi malaki yung rig ko, so I can shoot discreetly rin. I love it. Yeah, and something na hindi ko kailangan ganyan sa, isipin mo na, eto pa nga lang, nakakaano na sa friends mo eh. That's why, nak, video kita, nak. Tapos, bibili pa ako ng mirrorless, ganon. Ganon yung buong rig ko, na meron pa nakatusok na shotgun mic. Gets ba? No. Ayoko nun. So, okay. What if Osmo Pocket 3? Gets. So, ito na tayo. Napunta na tayo sa DJI moments. Okay? So, una ko muna talaga si Osmo Pocket 3. Talagang yun yung unang pinag-ipunan ko. Sa isip ko parang 47 PUC. Get natin yan. Avail kita. Sige, pag-ipunan natin yan. And then, you need to go back to your purpose kasi talaga. Ano yung purpose mo in buying this? Gusto ko ng hindi malaki na rig. Gusto ko ng something I can shoot discreetly with. And something na pwede ko rin ipang ganun-ganun. You get the parang the digicam, the camcorder type beat rin na parang ginaganon-ganon lang na something na carefree, wala akong pake, tatapat ko sa'yo, get the footage, get what I'm seeing, like right here. Gets ba? Nakikita nyo ba yun? Nakikita nyo ba to? Can you see this? Can you see this? Gusto ko ng ganun. And then, I did not get the Pocket 3. Kaya niya yun. And sobrang ganda ng footage ng Pocket 3. And cinematic and all, and ganyan. Sobrang ganda ng capability, but very, with my intention of doing this, a gimbal is too fragile. A gimbal is too fragile. Tapos yung kasama niya rin na case, hindi gaano protektado. You have issues with the rotating screen. Tapos parang medyo nagkaka-issue rin daw dun yung mga tao. So nice. Okay, so nice. Sobrang ganda. Isang ganito mo lang yun na shoot everything. Pero that's too fragile for me. Gusto ko na something na baragan na I can throw in my bag when I need it. Okay? Boom, pak, labas kita na, boom. What if action cam? Gets. Tapos, nakita ko rin to sa isa kong nag-take ng class ko nung nasa Bulacan, Batangas, pares kasi letter B. Batangas ako. Nagaganon siya, nak. Okay, ang cute naman ng camera naman, it's so small. Naisip ko rin siya before talaga. Pero nung nakita ko yung footage, pinost niya kasi ako dun sa video na yun. Nakita ko yung footage. I love this. Gusto ko yung ganitong effect. Something na ganyan-ganyan lang. And I love the wide angle. You know me with my wide angles. So, now ito ang nagtatalo. Yung Action 4 or yung bagong Action 5. Now, dito mo, simulan natin itong box. Dito mo na makikita yung input ko. So, nakuha mo na yung input ko from the Pocket 3. If ang goal mo is pambaragan and something to throw in your bag lang and can still get good footage. Kasi 4K pa rin to. And you can still, gusto ko mas maging intentional with your framing, mga ganun. So, we can make it work. We can make action camera footage cinematic. Gets ba? And hindi ko rin naman gusto minsan lagi ng cinematic. So, kailangan ko lang ng ganun, na very pambaragan. Okay? So, ang kasama pala nito ay, this is the extension road. Extension road, yun sabi ng isang babae sa, nung pinapanood kong
review. Extension Road daw. Muntik ako na makampas yung bumbilya. Ayun na. Boom. Extension rod, this is 1.5 meters. Babes. Kahit nasa kabilang baryo ako na, pwede kitang videohan. Go. Yes ba? And sobrang, this is pretty discreet rin. Ganyan mo lang na. Go. Okay siya. Anyway, nasan ako? Yun. So, if you want like a point and shoot effect rin, na parang nung camera na, let me take it out. Let's record. I think you might want to consider an action cam. And not the gimbal na kailangan mo pang, chuk! Tapos, let me. Eh, gusto ko ganun nak eh. Gets ba? Okay. Now, let's go to Action 5 Pro and Action 4. Basic colors lang talaga nak. Kasi, yung effect daw nun, yung sa Action 5, parang naka-HDR effect ka na parang sobrang contrasty, sobrang sharpness, and sobrang daming contrast, tas parang cartoony na yung attack niya, nak. Yeah. Pero maganda daw yun for low light. Pero I can make it work with this. Ako okay lang ako sa like bulok na, hindi naman bulok, pero like, can improve na low light footage. Pero like in the daylight, tapos ganun ka, mukha kang cartoon. Real. So cartoony. So, I'm not a big fan of it. This is more natural. Yung images na napoproduce ito. Videos, image, yung lang yung tawag doon. Anyway. Yun. So, dun tayo sa mas natural. Tapos, sabi daw nila doon, parang maaano naman doon yung sa firmware, effect na ganyan. I can't wait for that, B. I don't want that. Gusto ko like, boom, let's record. And it's been tested, it's been proven. Maganda yung kuha nito. Medyo lacking lang sa low light, pero that's fine. At least maganda ako sa umaga, babes. It's ba? Naman eh. Eme. So, ano muna laman ng box? Ano laman ng box? And then also the DJI Mimo app. Get the app, babes. Kasi when you shoot in log with this, yeah, you can color grade na diretso sa app. Color recovery. Pam, pindot, bang, lalabas yung ano mo. And then you can add filters sa rin doon. They have built-in na very sabog. Pero you can like tone it down and effect siya. Tinry ko siya kanina. I'm excited to shoot in the morning kung ano itsura nito. Yeah. So, I got the adventure combo. Ito rin, excited rin ako for this. Okay. Kasi this is your battery pack. May 3 kang battery packs there. Nandito yung isa, nakasalpak sa kanya. You have a magnetic mount na pwede mong ilagay dito sa extension rod and dun sa mga other things. You have a Type-C to Type-C. And also, let me say, sa mga nanonood ng Tekken live streams ko, TikTok lives, babes, pwede ko tong gawing webcam. Gets ba? Nakita ko yung capability nun. Pwede tong gawing webcam. So, hitting 3 birds in 1 stone. A webcam, an action cam for the action things, and also can still be cinematic. What's not to love? DJI Action 4. Get yours now. Babes, alam mo, kailangan ako bayaran ni DJI for this. This is not sponsored, by the way. Gusto ko lang i-share sa inyo ang isa na naman sa ating mga pinamili na not an impulse buy, nothing, wala akong binibilang impulse, as in, like, I'm very proud of that, na very responsible naman ako sa mga purchases ko, kasi alam ko this will up my content creation game, and ticks all the boxes talaga, as in, you also have the cage here, tapos yung scrooks, mga scrook, tapos another magnetic thing, and yung pwede mo pang helmet na adhesive pang. Pwede rin sa noo. Pero you have the case here. Ilalagay ko na siya right now! Okay. Okay. Wait. Saan to? Paano muna to? Okay. Ha? Okay. Sa likod. Kasi sinasalpak yun. Pag ganito. Ayan. Okay. Boom. You're now protected. Lock. Guys, welcome
And also the mic. The mic pairs completely. Alam mo, sobrang excited na ako for this. I love it. I love it. Nakita ko yung footage ko kanina dito in store with lots of lights. Ang ganda. My new toy. Guys, I hope you're happy for me and you will get the content from here and my life, and I will try to bring you with everything. I will try to bring you select moments with this. Okay? And also, babes, nasaan yung pouch? It fits everything here. Get the mic. Bluetooth connects Bluetoothly. Salpak. This is your whole kit, babes. Get one extra battery. Lagay mo doon. This is your whole kit. Tapon mo sa bag mo. And shoot. Go into the world and shoot. Nagigets pa. Breakdown. Magkano ang nagastos ko lahat dito? I got the Action Force sa Silicon Valley, Cyberzone, SM Mega Mall. And then, doon ko na sana bibilhin lahat sa DJI Concept Store. Dapat talaga ako bibili lahat. Kaso biglang may friend si Kuya, sabi niya, chat niya ganyan, punta kayo Kuya sa Silicon Valley, may stock sila doon ng hinahanap mo, which is this. And then also I asked for the mic, wala sila nito in store. Meron lang sila yung dalawang transmitter with a charging case, yung malaking gano'n. Kaso kailangan ko nga lang isa. Gets ba? So, wala sila nito. So, sa Kuya naman, binili ko to. This is 22,790. Tama ba? 22,790, I got this. Sayang may sale sila noon. Like, siguro ng December, pero nawala na ata. Boom. Tapos, after naman nito, sinabi ko, Kuya, meron kayo nung mic mini na iisang transmitter lang. Sinabi niya, wala daw. Pero, sir, saan po kaya pwede tumingin nun na other DJI stores, ganyan-ganyan. Hindi niya nasabi sa akin yung other DJI stores kasi nag-check ako sa maps sa Makati, yung pinakamalapit. Pero sabi niya, sir, try nyo sa Podium, katabi lang na Mega Mall sa Henry's Camera. So, dito ko nakuha to. The one transmitter, this is for 4,099 pesos. Okay? Chinek ko rin ito muna sa Shopee kung magkano siya. Sabi ko, uy, 3,996 lang siya. Pero like, papaship mo pa pala yun. Baka may shipping fee pa yun. Kunin na natin. 4,099 pesos. Oh, avail. Okay? Sana rin pala, I think dapat kinuha ko na rin pala to diretso sa Henry's Cameras. Ito. Kasi, nung doon siya, sabi niya, sir, ito na lang, 22,790. Same price sa Silicon Valley. Pero may less pa kayo, sir. Sabi niya, may less pa kayong 3%, something na gano'n. I'd like, something na gano'n. Okay, sana yan. Pero anyway, if you're going to buy something like this, if you're going to buy a rig like this, also, budget for SD card. Yung SD card ko, I got, nandoon, nakasalpak na here, ay, the SanDisk Extreme Pro. Tama ba? SanDisk Extreme Pro na 256 gig. That is also 4,500B. Sa tapat. Binili ko na sa tapat ng DJI Concept Store. Anyway, that is it. So, total natin, sige, budgeted to lahat. And very proud ako doon. I got that for 22,790 plus 4,099? Ha? Magkano yung 4,099 ba yun? Tama. 4,099 plus 4,500 pesos na SD card. Ito ang winaldas ko today. 31 PUC, 389 pesos. And ROI natin yan. In like 2 months. 2 months. Kaya natin yun. That is it. Sana may nakuha kayong value out of this video. If you're also in the market for buying, if napapaisip ka kung DJI Action ba or DJI Osmo Action ba or like Osmo Pocket, sana makatulong tong sabi ko sa inyo. So it's all about goal muna, like intention with the item, with the product, para saan mo muna siya gagamitin, then look at the technicalities. I think that's how I get that. I think ganun ko rin inisip actually yung motor. Paano ko siya binili?
kung bakit ako nag-end up sa Suzuki Bergman Street. And that's probably a TikTok video soon. Yeah? Bye-bye!